Round 2 battle mga kamatsas. Matapos matalo kahapon ng pambato ng Sweden na si Super GM Nils Grandelius, si world number 1 Magnus Carlsen naman ang kalaban niya sa round number 2. Alam niyo po, psychologically, pag natalo ka talaga, ang hirap makarecover. Alam mo yung feeling na parang ang hirap makabalik na parang wala ka ng tiwala sa tira mo, sa level mo. May ganun eh. Pero, kailangan niyang tibagin ito. Yun nga lang, mapapakamot ka talaga, Magnus pa kalaban. At doble pressure ni Grandelius kasi sa Sweden ang venue nitong TP Saigman, nako, syempre inaasahan siya ng mga fans niya doon, taga Sweden doble pressure ano. Ayan, bago natin pasadahan tong round number 2 na nagkapisakan mga kamatsas, iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play. Tingnan nyo po, napakaganda no. Pa-promote na ang black dito. Isang tira na lang. Pero may gagawing paraan ang white dito na sa ayaw at sa gusto ng black, matatalo talaga. Hanapin nyo po yung pangpwersahan na yon. Gawin yung talagang pampalakas ng analysis ito. Yan ang kagandaan sa Internet Chess Club. The best ang mga puzzles. Sa mga wala pa po, downloadable sa Play Store at App Store. At ang site link nito makikita nyo lang din po sa description below ng video na ito mga kamatsas. Okay. Ayan. White dito si Grandelius. Pero bago tayo magsimula mga kamatsas, pasensya na po no. Detalye lang ng ating Kamatsas Summer Online Clinic. Ayan, posted na po sa ating Facebook Kamatsas at sa ating YouTube Community tab. Ayan, makikita nyo po yung details kung ilang sessions ba. Nag-offer po tayo sa beginner, intermediate at advanced. Magkano ba, etc. Click nyo lang po ang link para sa kumpletong detalye. No? Grab your opportunity mga kamatsas. Ngayong May lang po ito. Summer Clinic. Via Zoom online lang po ito mga kamatsas. Kahit saan kayo naroon sa iba't ibang panig ng daigdig, pwede po kayong maka-attend. Ngayon, kung di man kayo maka-attend ng live session, meron naman tayong recorded. Ipapasok namin kayo sa Facebook group at mapapanood nyo yung recorded video uploaded. Okay po mga kamatsas? Click the link sa comment section below. Nandun po ang detalye paano kayo makakasali sa ating Kamatsas Online Summer Chess Clinic. Ayun, ang ginawa dito ni Grandelius nag D4. Knight F6 si Magnus. C4, E6, at nag-Knight C3. Ayan, nilagyan ko po ng arrow kasi madalas nating napapanood yung Nimso Indian defense, di ba? Pero si Magnus, unpredictable talaga ang mga depensa, ang opening sa puti, mapa-black, unpredictable. Nag-Benoni naman ngayon. Ang hirap hulihin sa opening ni Magnus. Halos lahat tinitira. Ayan, at itong Benoni po, no, para sa inyong kaalaman, under ito, magdi-discuss ako nito sa advanced level ng summer clinic natin. Tatlo nga po, di ba? Beginner, intermediate, at advanced. Nasa advanced tong Benoni. Ayan. Nag-advance D5. No? Kasi po dito kung kakapturein, syempre basically, kung kakapturein yan, tutulungan mo ng isang tira ang black para makadevelop. Huwag nating tulungan makadevelop ang kalaban natin. So kaya pinupush talaga yan no, sa opening theory para solid ang sentro at huwag mabasag. Ang idea po kasi ni Benoni, kaya nagsisipad, gustong bungiin kaagad ang sentro. Okay? Yun kaagad ang plano O, capture, at nagdi-D6 talaga yan. E4, syempre. At para makawala na po ang development ng bishop. At nag-G6 talaga ang Benoni. Bakit po? Pwede namang i-develop dito tapos castling gagad. Oo, noong araw na test na to Tested na po ito. Yun nga lang, nakakapanikip lang. At after castling, imagine niyo po, yung tore ilalagay sa E8, ilalagay pa yung bishop uli para magkaroon ng control ang rook sa E-file. 'Di ba? Hindi barado 'yan diyan, pangit. Kaya dito, talagang tested na mas aktibo, maraming nagagawa ang bishop. Pag naka-fianchetto na. Yan, mas iba ang dating niyan, tested na epektibo sa black. Kaya sa theory, nag-G6 talaga kahit naggumastos pa ng isang tempo. Nag-bishop E2. Ayan, bakit naman po nagbi-bishop E2 dito? Kasi pag nag-knight F3, may linya kasi na nagbi-bishop G4. Para i-capture talaga yung knight. At bakit kailangan i-capture yung knight kapag imagine po no, knight F3 then bishop G4. Bakit kailangan capturein yan? Kasi po may ganito kasi may gumaganon iniikot ang knight dyan papunta sa C4. Ayan, para po sa inyong kaalaman mga kamatsas. Na kapag ang knight nandyan sa C4, nape-pressure yung pawn D6. Especially sa middle game.
Ayan. Kaya dito, ang remedyo, balik po tayo mga kamatyas. Ang remedyo dito, Bishop E2 para walang Bishop G4. Ngayon, pag nag-Knight F3 o nag-Bishop G7 si Magnus, Bishop E3 muna. O, medyo binibitin pa ni Grandelius pero pwede na siya mag-Knight F3. Pag naman nag-Bishop G4, Knight D2, at least buhay yung Knight niya na magagalaw niya. Hindi yung totally nakapin, hindi pwede makukuha yung Queen. 'Di ba? At least barado na ng Bishop yung Queen, wala nang pin. Okay, gets niyo po mga kamatyas, ano? Pero dito medyo binitin muna ni Grandelius na Bishop E3 muna siya. At nag-castling, Knight F3, ayun. 'Di ba? Talagang konteryado talaga ni Magnus ang huntingin ang knight na yan. Pero yun nga, kakainin talaga yan pag kinain, and then Knight D7. So, nag-Knight D2. Dito po kasi mga kamatyas, imagine, hayaan ng puti na capturein ang knight. Takes. Oo nga, bishop pair ang puti, pero wala na yung mas malakas na pwedeng magawa ng puti na nilalagay yung knight sa C4. Yun po yung kahalagahan mga kamatyas ng meron tayong opening background theory. Kailangan alam natin yung teorya ng opening. Saan malakas yan, saan tested na malakas na yan, pinagtibay na ng panahon, ano yung mga posisyon na yon. Kaya sila, hindi lang basta tira yan mga kamatyas. Sinasabi ko sa inyo yung background, history, at mga tested na talagang nangyayari kung bakit nila tinitira ang mga bagay-bagay sa opening pa lang. At nag-Knight D2. Kinain-kain at nag-Knight D7. Ayan, okay. So bishop nga ang na-capture, hindi yung knight. Pero wala namang naiipit na bishop doon. Ito po kasi, kapag ang bishop nandun pa, nakakapagpanikip naman po yan sa development, especially ng back rank. Maraming beses na po yan, nakakramp ang black kapag ang light square bishop nandoon. Yan, di ba? Kaya kinukwento ko sa inyo yung background. Pag di nyo alam ang kwento, kumbaga parang may mga tanong-tanong kayo bakit ganun, bakit ganyan, di ba? Okay, tested na po yun. Marami ng games ang nakapaloob na kapag ang bishop na andoon, naiipit, cramp, nahihirapan ng black. Ngayon, wala na yung bishop doon, maluwag na galawan ni Magnus. Okay, dito sa developments. Nag-castling at nag-Knight E8. Okay, para buksan ang bishop, and nagbabalak din po pagkaganyan na babasag sa F5. Okay, at itong knight, pansamantala dyan muna. Maaring babalik yan mamaya after F5 or dediretso sa C7 para naman mag-rook B8, B5. Yun ang mga planong paparating. At nag-F4, kinontrol ni Grandelius ang E5 square. So very natural naman po. In F5 na. Bakit napilitan si Magnus na i-F5 na mga kamatyas? Kasi kung hahayaan ng puti ang mag-E5 dyan. May mga ganyang diskarte mga kamatyas. O kaya nag-E5, sacrifice pawn, pag kinapture, nagpo-push F5. Isa ring positional concept yon na E5 sacrifice F5 para lang mabarhan ang bishop. Ayan, sa mga advanced level po na nanonood ngayon, mga tournament players, alam yung pattern na yun. So, sa mga beginners, intermediate, ayan, medyo hindi nyo pa mag-gets to, no? Kasi, medyo malalim na concept to Sa experience kasi at sa advanced study, natututunan yung sacrifice sabay pag kinain, ipupush lang. Kumbaga parang yung pawn, imagine, pinabara lang sa bishop. Ayun. Pero dito, ayaw nang intayin ni Magnus. In F5 niya kagad. Gusto niya kagad basagin ang gitna. Kinapture ang pawn F5. Ayun, teka muna mga kamatyas, sorry po, ang F5, novelty? F4 pala lumalabas sa novelty. Ang old lines po dito ay Bishop F4 at Knight C4. Yan po ang mga old lines na nagawa na exactly sa posisyon na to. Okay po, no? So ito palang F4 ni Grandelius ang novelty. May mga nagtatanong kasi novelty kaya binalikan ko. Nasaan ang new move? Nasaan ang old lines? Okay, F5, kinapture, capture, at nag-bishop F2. Ano plano ng bishop F2? Okay, para gaganon, control the E-file. Nag-knight C7 para control the E6 square din para walang mga check-check mamaya. Nag-knight F3. Ayan, so knight F3, ang plano dito ni Grandelius na nababasa ko ay lulundag ang knight niya sa G5 and going to E6 mga kamatyas. Diyan lulundag yan, no? Talagang gusto niyang i-dominate ang weak E6 square dito ni Magnus at nag-knight F6 naman. So, threat ang pawn sa D5.
nag-queen D3. Dinipensahan na, may threat pa sa F5. At nag-B5. Ayan na nga po. Kargahan na. Kargahan na. Ito na. Ito na si Magnusing. Lumabas na ang pagka-world number 1 talaga. B5 sacrifice pawn. Yan, kung tawagin ko yan. Benko inspired gambit sacrifice. Kasi yung B5 talaga, kilala yung Benko defense eh. Ayan, yung Benko ko po ay under ng advanced level. Yung Benko. Okay, so nakaka-excite na itong paparating na Kamatsas Online Summer Chess Clinic. Sana makapag-enroll kayo, no? Mababasa niyo naman po yung description or yung module lessons kung saan kayo magi-enroll mga Kamatsas. Okay, depende sa level nyo, doon kayo magi-enroll. Huwag niyong pilitin na mag-advance kayo kung beginner pa lang kayo. Alanganin nyo, hindi nyo pa magigets yung mga bagay-bagay. By level siya, ha? Beginner, intermediate, advanced. Okay, nag-B5 sacrifice si Magnus at nag-knight takes B5 si Grandelius. Ginarab na po niya. No? Bakit po? Kasi kung di niya kakainin yan, mag-B4 yan. Pag nag-B4 yan, aalis ang knight, kukuhanin naman ng buong-buo naman yung pawn D5. Walang kabawi-bawi. Grabe tong tirang to, no? Ni Magnus. Obligadong kainin talaga. At capture, nag-rook B8. Grabe mga diskarte, natuto ako doon Okay, threat ang queen. Queen D3. Bumalik, dinipensa ni Grandelius ang pawn D5. Pero, ano po tira dito? Ang gusto ng computer ay Queen E2. Yan pala. Hindi nga pala pwedeng kainin yon kasi may Queen E6 check, makukuha yung knight sa D5. Oo nga, no? Pag Queen E2, depensado pa yung pawn sa B2. Ayun, ang ginawa niya Queen D3, talagang buong-buong dinipensahan. Hindi naman pala kailangan depensahan yan. At dito mga Kamatsas, wala na, talagang ito na. Dito ko tuwan-tuwa kay Magnus, no? Malalim talaga. Knight E4, good move. Yan ang mga binibiling tira talaga, mga Kamatsas. Himbis na kainin na. 'Di ba? Parang nakakahayok ng bawiin yung pawn eh. Pero itong Knight E4, para wala ring kain pala dun sa pawn F5. So, good move yung Knight E4, no? And wala pa rin namang kawala yung pawn sa B2, mga Kamatsas. Walang kawala eh. Kuha pa rin naman eh. At dito nag-rook B1. Okay, dinipensahan ang pawn B2. Queen A5. Tingnan niyo yung mga pagpapahinog. Yan ang mga binibiling tira talaga. Di ba? Hindi pa pinipingas eh. Queen A5, ang tineret naman yung pawn sa A2. Grabe. Gat mabi. Bigat talaga ng understanding ni Magnus. Nag-knight G5. Wala na. Kasi parang dito, feeling ni Grandelius, ano ba to? Ano bang kakainin niya ba talaga yung B2 ko, yung A2 ko? Wala na ba talaga akong gagawin? Nag-knight G5. Ang ginawa ni Grandelius, bahala na to. Bang! Talagang bumalagbag na siya ng knight doon. Matanggal lang yung knight sa E4 na yan. Nag-queen D2. Yan ang talaga. Grabe talaga. Number 1 move ba yan? Number 1 move ng computer. Si Magnus. Face to face po ito. Harapan to mga Kamatsas. Stockfish level halos si Magnus. Queen D2. Precise number 1 move ng computer. Pag kinain, kitang-kita kain, mangyari double. Okay? Nag-queen H3. Iwas at threatening Matsas sa H7. At, nginuya lang yung knight sa G5. Nginuya lang. Kakaiyak naman yun. Kain, piningas muna yung pawn sa B2 na kanina pang gustong bawiin, Takes and queen takes B2. Yun nga lang po mga Kamatsas, ang napakalungkot nito sa side ng puti. Tingnan nyo yung mga pawns A2, D5, and G5. Yan, may endgame lessons po ako sa aking offer, Maiintindihan nyo po yung good and solid pawn structure at yung mga poor at must be avoided na mga pawn structure. Ano yung mga dapat i-avoid? Ano yung mga pangit na pawn structure? Kailangan pong yun, alamin natin yung pawn structure side. Understanding ng endgame. Yan, pangit ang pawns. Nag-queen, H5. Ano plano? Mag-G6? Ipipilit na ganon. Questionable po sa computer ang tirang to kasi parang walang plano. Imagine maka G6. Pag H6, ano kasunod?
Parang walang plano tong Queen H5, ano? Pero dapat daw po ang tira ay Queen G3 threatening the pawn D6. Yan ang precise, Queen E3 at Queen F3. Puro Queen moves pala, no? O nag Queen H5, syempre, kapag tumira ang kalaban, mga kamatsas, ano ang plano? Dangerous na ba? Pag hindi dangerous, nabasa na, pinitas lang ni Magnus. Wala naman palang epekto eh. 'Di ba? Next, ayun ang tatrabahuin yung weak D5. Nag G6, wala na, binalagbag na talaga ng binalagbag ni Grandelius. At dito, ayun, nag H6 na nga. Kasi pag kinain po yan mga kamatsas, kain, baka may gulo-gulo pa eh. 'Di ba? Pero tingin ko kahit kain, pwede pa rin eh. Kasi may kain naman dun sa pawn D5 eh. Same colored bishop pa. Kung opposite sana, no? Wala eh, magkakatamaan talaga yan eh. H6, okay. Nag Queen F3 para depensahan ang pawn D5 at dito po, ayun, nakita ni Magnus, anong paparating? A5. Yan o, A4, A3. Halos sugswang dito yung puti eh. Pag sinabing sugswang, halos walang magawa ang puti, mga kamatsas. Nag H4, ipapako, mag-H5. Wala, diretso pa rin. A4. Andiyan pa naman ang bishop sa pagpopromote ng pawn. Sakit sa bangs. Walang magawa. Walang magawa. Queen F4, threat ang pawn sa D6. Pagka kinain kasi to, makukuha yung pawn sa A4. Pero dito, Mikhail Tal, mindset, sabi ni Tal. Okay, tineret ng kalabang ko ang pyesa ko. Paano kung ipakain ko pa yan? Ganun lagi ang mentalidad, mga kamatsas. Si Tal ganun eh. Pag may inatake sa kanya, hindi ang number one priority niya, depensahan kagad. Ang iniisip niya, okay, tineret mo. Paano kung ipakain ko sa'yo yan? Umatake na lang ako. Yun ang number one. Hanap ka muna ng atake bago mo depensahan yung kinikiliti sa yung pyesa. Okay, yan po yung matinding tip. Very powerful tip, no? Kasi effective yun, proven na yun eh. Nakita ni Magnus, okay, kakainin mo. So what? Wala, pinush lang ni Magnus. Push lang. Dalawang hakbang na lang, mararamdaman na ang ginhawa. Ayun. Kinain ni Grandelius, wala. Kainin mo pa yung pawn C5. A2, A1 is coming. Yun. Yan ang mga binibiling decision making. Mga hinog na pang matured talaga. Bishop takes C5. Binigay na nga ng binigay eh. Wala. A2. Ang galing ano? Matututo ka talaga eh. No? Nag Queen E6 check. King H8. At dito nag King H2. Ayan mga kamatsas ano? Dito, kitang-kita, tutukan na yung tore. Biri mo, pinakain ni Magnus siya, no? Talagang bago pa lang niya itira yung Queen B2, A2, kwentado na niya yan. Natanaw na niya yan, sigurado. Tingnan niyo po ha. Ano meron pagka kinain yung Torres F8? Ito po, may Queen D4 check. Pag nag-Rook F2 harang, syempre naman, dalawa na Queen yan. Fatal na yan. So, ilagay po natin sa H2. May Queen takes H4 check. Obligado baba uli, may Bishop D4 check. At Rook F2, A1 Queen. Marder, mga kamatsas. Grabe, ito yung mga sinasabi ng ng mga naglalaro pa ako sa kanto-kanto noon eh. Marder. Yan, nung medyo tournament player na, medyo parang medyo bihasa na sa mga terms. Term na mga terms sa mga master diyan, fatal. Medyo social ah. Pagka medyo kanto yung nagsabi ng fatal, patal. Ayan. Kasi ako, mga kamatsas eh, babad din ako sa mga chess club nung araw eh. Balik tayo. Balik tayo dito sa ginawang King H2. Walang magawa si Grandelius. Hindi niya makain yun. Queen E5 check. Ayun na. Simplify. Tawag dito? Simplify to lowest term. Lowest terms. Diba? Parang mathematics. Queen E5 check. Kinain. Check. King H3. At dito po mga kamatsas, simpleng buhay na lang. Wag nang pahirapin pa ang chess. Wag nang pahirapan pa. Ayan. Rook D8. Threat ang pawn sa D5 and unstoppable promotion. Grabe, no? Parang ginanon-ganon lang si Grandelius. Alam niyo po, itong si Grandelius,
Hindi ko makakalimutan 'yun ano, isa rin po 'yan sa pumisak kay Wesley So sa mga isa sa mga tournament si Wesley. Pinisak niya, na-upset niya si Wesley no'n, eh. May tira 'to, malakas 'yan. Pero pagka kay Magnus parang ginaganon-ganon lang, ano ba 'yun? Parang hindi makita ni Grandelius yung mga pinaggagawa ni Magnus. Parang ang layo ng gap ano. Hindi niya matanaw talaga, eh, unpredictable talaga, eh. Nadali pa ng ganitong may mga teknik-teknik pa ng mga pa-endgame na atake 'no, ang galing, eh. Okay po mga kamatya, sana po natuto kayo at, ayun, grab your opportunity mga kamatyas. Minsan lang po ito kasi summer lang naman, eh. Marami po kasi nagre-request sa atin, "Coach, summer ngayon wala kaming pasok. Sana magkaroon ka ng chess clinic." Oh, ayun. So ito na po 'yon. Exclusive po ito sa mga mag-e-enroll. Live 'to, no? Zoom, via Zoom at liches ang gagamitin nating pang-demo mga kamatyas. Okay, click nyo lang po ang link na nasa comment section below para mabasa nyo ang buong detalye at bago po kayo mag-enroll. Bago tayo mag-end, pakita ko pala sa inyo ang kanilang round number 2 standing. Ito na po yon. Okay, nangunguna si Abdusatorov, Andy Woodward, Magnus Carlsen, 1.5 points. Ayan po. So, ang expected nating maglalaban sa round number 3, Eric Gaisi, Neil Grandelius, Andy Woodward, Van Forest, Magnus Carlsen, Nodirbek Abdusatorov. Yan, magandang laban yan, maganda. Drew Giner and Eric Dogmus. So yan po yung aabangan natin. Salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.